Nanunuyo ang lalamunan ko pagkapasok ko sa bahay. Tahimik at mukhang napagalitan lahat ng katulong dahil nakayoko silang sumalubong sa akin. Sinong nandito, Manang? Tanong ko. Dumaritso si Rosen sa dining room. Nilagpasan niya ako. Daddy at mami niyo po, sabi ni Manang. Sino pa? Kuya Dashil at Kuya Noah niyo. Tumango ako. Kompleto kami. Bihira lang itong nangyayari. Sigurado akong seryoso ito at alam ko na rin kung tungkol saan. Humugot ako ng malalim na hininga bago nagmarcha papuntang dining room. Naaninag ko yung seryosong mukha ni Dad na tinatapik-tapik sa balikat ni Mami. Si Noah naman ay nakanguso at hinihintay akong umupo sa tabi niya. Si Rosin ay nakahalokip-kip at nakatitig rin sa akin. Si Kuya Dash naman ay nakatayo sa tabi ni Rosin. Napalunok ako at umupo. Yung upuan lang ang bumasag sa katahimikan. Dad, sabi ko pagkaupo ko. What is this iskandal, Rina? Nanggagalaitin niyang sinabi. Madalang magalit si Daddy. Kaya nang narinig ko ang tono ng boses niya, ay bumilis ang pintig ng puso ko sa kaba. He's really angry. Binigyan ako ng worried look ni Mami. Dad, siwid po yung... What are you two doing? Naghahalikan sa parking lot? Tumaas ang tono ng boses ni Daddy. Dad, it's not like she's a little girl. She's turning 23. For God's sake. Sabi ni Rosen. But she's a girl, Rosen. Sabi ni Mami. You don't understand. I understand, Ma'am. Kung mahal ko, hahalikan ko kung saan ko gusto. Rosen. Saway ko. Gusto kong magpaliwanag ng maayos. Hindi yung ginagawa naming topic ang paghahalikan namin ni Wid sa parking lot. Have you seen the photos, Rina? You've been bashed. Sabi ni Daddy. Tumango ako. Alam ko po, and I'm ready to face it. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka magpapakasal kay Liam? Tanong ni Mami with a concerned look. Yes, Ma'am. I'm in love with Wade. Narinig kong suminghap si Dad at si Kuya Dash. Baby, he's a rockstar. Sabi ni Kuya Dash na para bang yan lang ay dapat matinag na ako. Para bang iyon ang pinakaunang dahilan kung bakit dapat kong iwan si Wade. At hindi ba ginamit ka lang niya noon? Dagdag ni Kuya Dash. Namutla ako at tinignan ang hysterical na reaksyon ni Daddy at Mami. What do you mean, Dash? Tanong ni Mami. Yumuko ako at pumikit. Hindi ko na alam kung paano malulusutan ito. Wala na akong magagawa kundi sabihin sa kanila ang totoo. Bago umalis si Rina papuntang France, niloko siya ni Wade. Ginamit siya para makapasok sa banda ni Noah. She's madly in love with him, kaya hindi niya iyon nakita agad. Anya, tumingin si Mami kay Noah. Is that true, Noah? Yes, Ma. Nakita ko ang lungkot ni Noah sa pag-aamin niya. Pagkakamali iyon. Naiiyak na ako. Malaking pagkakamali. Totoong may plano yung kaibigan ni Wade, pero hindi niya itinuloy yon. Iniwasan niya ako para hindi siya mahusgahan. Pero pinilit ko siyang... Kung hindi niya itinuloy, ba't naging kayo, diba? Sabi ni Kuya Dash. Tinignan ko siya. Halos magmakaawa na ako sa mga titig ko. Panay ang tulo ng mga luha ko.
Iiyak ako pero hindi ako magpapatinag. Hindi naman porket umiiyak ay mahina na agad. Because our feelings were true. Humikbi ako. Sus Maria Josep, bulong ni Mami habang umiiling. At kung hindi yun totoo, bakit naging kami pa rin hanggang ngayon, di ba? Sikat na siya. Hindi niya na ako kailangan. Money, fame, andyan na lahat. Bakit ako pa rin, di ba? Halos sinigaw ko ito sa kanila. Humikbi ako. Hindi ko na mapigilan ng paghagulgol. Nilapitan ako ni Kuya Dash at hinaplos ang likod ko. Bakit niyo ba ako pinapangunahan? Bakit gusto niyong si Liam yung mapapangasawa ko? To preserve the bloodline, the money, the fame? Kayo naman pala ang manluloko, hindi si Wade. Nakita kong napaawang ang bibig ni Daddy sa sinabi ko. Nagalit siya. Galit na galit. Brace yourself, Rina. Nabigla ako nang sa patuloy kong paghikbi ay walang nagsalita. Whose is this with Ribas anyway? Tanong ni Mami sabay tingin sa mga kapatid ko. Bawat segundo na ang paghikbi ko, kaya naman hindi na ako makapagsalita ng maayos. With Ribas, sabi ni Rosin. For guy from Alegria. Alegria? Yung probinsya na malapit sa Camino Rail? Tumango si Rosin. Classmate na Rina noon at vocalist ni Noah noon. Iniwan siya ni Rina dahil sa pag-aakalang niloko siya nito. After 4 years, ma'am, din bomb. Ngumisi si Rosin. Nagkabalikan, na communication, na promises. Nilingon ako ni Mami. Anong trabaho ng daddy niya? Tumaas ang kilay ni Mami. Hindi ako nakapagsalita. Sa totoo lang, kailangan pa ba yon? God! Retired. Humikbi ako. Army. Tumango si Mami at tumaas ulit yung kilay. How about his mom Rina? Teacher. How many siblings? Napatingin ako sa seryosong mukha ni Mami. Seryoso? Tinatanong ito? One boy. Sagot ko. Pinunasan ko ang mga luha sa mata ko. May piercing ba siya? Sa ears? Anywhere? Umiling ako. How about? Nanliit ang mga mata ni Mami. Tatos? Naparunok ako at tumango. Delinquent? Umirap ako. No. Bakit di mo pa siya dinadala dito? Diritsahang tanong niya. Because you'll judge him like how my brothers judge him. Diretso ko ring sagot. Huminga ng malalim si Mami at tinignan ang daddy kong tulala. How about Liam? Tanong ni Mami. We're friends, Ma'am. Just friends. Sagot ko. Buong akala namin may namumuo na. You were too close. Sabi nito. Close? Kung nakita nyo silang dalawa ni Wade, then you're the meaning of close. Matabang na sinabi ni Rosin. Napatingin si Mami sa kanya. I'm not against Liam or Fro Wade. Just seeing, ma'am. Anya. Bumaling ulit si Mami sa akin at tumango. Bring him here, Rina. Not now. Sabi ni Daddy. Tumango ako. Thanks. Tumayo agad ako at tumakbo papuntang kwarto. Hindi ko alam kung dapat ko ba iyong ikatawa o ikasaya yung nangyari. Hindi ko alam. Kinakabahan pa rin ako ngayon. Yung alam ko lang
ay binigyan ako ng pagkakataon ng pamilya ko. Yun lang. Nitix ko si Wade. Pinapapunta ka dito. You're just sit na dito, Wade. I'm sorry. Agad-agad ay nag-reply siya. I will. Thank you. I love you. Wait for me. May aasikasuin lang ako. Busy yata siya. Inaasikaso niya pa yung isyo. Ano kayang nangyayari? Ano kayang meron? Ilang sandali ay may natanggap akong text galing kay Corinne. Corinne, Litching siyan. May paiyak-iyak pang nalalaman. Broken hearted daw. Litchi siya. Nareplyan ko agad siya. Where are you? Corinne, kumakain sa mall. I've seen the video. Tumayo ako at inayos ang sarili. I want to get out of here. Lalo na ngayong mukhang walang plano ang mga magulang kong umalis at magtrabaho. Agad akong lumabas para makapag-drive sa papunta kay Corinne. Netext ko ulit siya at nagtanong kung saang mall. Nireplyan niya naman ako. Corinne, wait, don't go out Rina. Pero huli na ang lahat. Nasa traffic na ako at malapit na ako sa mall. Narealize kong baka nga bad idea itong ginagawa kong paglabas ng bahay ngayong kasagsagan ng isyo. Ano naman ngayon? Anong gagawin nila sa akin? Papatayin nila ako? Hindi. Hanggang salita lang sila. Hindi nila magagawa sa akin yon. Pagkapasok ko pa lang ng mall, nakita ko na ang mga nanunusok na titig ng mga tao. Rina Elizalde. Siya yung manggagamit. Manggagamit? Diretso lang ang lakad ko. Nidial ko ang numero ni Corinne. Hello? Nag-aalalang sagot niya. Nasa mall na ako. Nasaan ka? Eto, nasa gitna. Anya, bakit ka pumunta dito? Pasigaw niyang sinabi. Nag-e-air pa lang ng statement si Sean. Nandito sa malaking TV sa gitna ng mall Rina. You should have stayed home. Tumingala ako nang na-realize na nasa gitna rin pala ako. Nakita ko sa malaking TV ang umiiyak na si Sean. Lumingon-lingon ako para hanapin si Corinne. Nanlaki yung mga mata niya nang nakita ako. Pinatay niya agad ang cellphone at tumakbo papunta sa akin. You stubborn girl. Niya sabay hila sa akin. Siya yung Reyna, di ba? Sabi ng isang babae. Oo, yung manggagamit. Hindi siya manggagamit. Sigaw ni Corinne. Pinaringgan niya lahat ng nakatingin sa amin. Siyempre, nasaktan. Narinig kong sinabi iyon ni Sean. Tumigil ako sa paglalakad at nilingon ang malaking TV. Patuloy akong hinila ni Corinne. Anong masasabi mo sa mga sinasabi ng netizens na ginamit ka lang daw ni Rina Elizalde para sumikat siya? Ginamit niya rin di umano si Wade Ribas para lang magkaroon ng pangalan? Oh my God! Hindi niya na kailangan manggamit. Kaya niyang bilhin pati ang istasyon niyo. Sabay turo ni Corinne sa malaking TV. I don't know. Hindi ko naman alam ang side niya. Sagot ni Sean. True, hindi niya alam kung ginagamit ko si Wade o hindi. Pero for heaven's sake, kailangan bang mag-no comment? Pwede namang sabihin hindi ako ganong tao. Mahal mo pa ba si Wade? Tanong ng host. Diretsahan. Oo. Madrama niyang sagot sabay tango. Nag-break ba kayo dahil sa third party? Hindi siya sumagot. Suminghap lang siya at tumulo ang luha niya. Ngumisi siya pero napangiwi pa rin sa huli. Wala pa naman siyang sinasabing mga kasinungalingan
pero nababali yung katotohanan sa simpleng pag-aarte niya. Kasalukuyan nating hinihingi ang side ni Wade, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagsasalita. Sabi ng host, "What can you say about your fans, Miss Shan?" Of course, nagpapasalamat ako kasi nandyan sila hanggang ngayon. Sana wag nilang awayin si Rina. She's a girl to. Mahirap mabash. Homikbi siya. Siyempre, gusto ko ring protektahan siya dahil hindi ko naman alam yung side niya. Pero alam kong malulungkot siya pag nalaman yung mga hinaing ng fans. Ilang sandali pa ay may ni-flash sa screen ng mga comment ng fans habang binabasa ito ng host. Bakit sa kasagsagan pa ng kasikatan nilang dalawa, di ba? Kung hindi siya manggagamit, bakit siya nag-design ng gowns nila? Pinapasok siya ni Sean sa Fashion Week. Tapos ngayon, si Wid naman punteriya niya. I doubt her sincerity. May nagbara sa lalamunan ko. Hindi ko yata kayang marinig ang mga sinasabi ng fans. She's just using Wid for fame. She's a fame war. Super, mayaman lang naman siya. Walang talent. Dumapo ang kamay ko sa bibig ko ang nalaglag. Below the belt. What do you know about talents? Let's go, Rina. Hinila ako ni Corinne. Nanghihina ang tuhod ko, kaya madali niya akong nahila. Nagpahila na lang ako. Tulala ako buong panahong hinihila niya ako palabas ng mall. May mga naririnig ako sa paligid, pero binabaliwala ko iyon. Yung plastic, manggagamit, fame war, sana mamatay na siya, nakakasira ng relasyon, kabit, third party, cheap, yak. Cheap tulad ng gawa niya, walang talent kaya ayan kumapit sa patalim. With siya pa rin ako, forever, rat in hell Rina. Nabalikan lang ako ng olerat ko nang may nagtapon sa akin ng ice cream. What the? Napasigaw si Corinne dahil maging siya ay natapunan din. Nakita kong nahulog ang kon galing sa damit ko papuntang sahig. Naiwan ng chocolate ice cream na nagkalat sa damit ko. Meron ding chocolate ice cream na ambon si Corinne. Umamba siyang susugurin yung grupo ng high school girls na nagtapon nun. Mga bruha, kayo mamatay! Sigaw niya habang sinusugod sila. Hinila ko agad yung braso niya kahit na iiyak na ako. Alam mo yung feeling na nagmamahal ka lang naman pero hinuhusgahan ka ng lahat. You are the witch of this fairy tale. The antagonist of this love story. Ang sakit. Kasi sa amin dapat ito ni Wade. Pero yung tingin ng lahat ako yung salot. Mamatay na ako? Anong mararamdaman nila pag sila yung sinasabihan ng ganon? Anong mararamdaman nila pag hinahadlangan sila? Well, I guess I shouldn't blame them. They are fed by sugar-coated words. Wala silang alam. Pinagtatakpan lang lagi ang katotohanan. Yung katotohanan, madalas hindi pinapangalandakan. Corinne, let's go. Let's just go.